Sabi niya, He reconnected you back to Himself. Binalik ka niya. And then sabi diyan, He released His supernatural peace to you. Kita niyo yung inyong ability ngayon? Right? Nilagay sa iyo, pinakawalan ng Diyos ang kanyang supernatural shalom, sabi ng mga Hudyo. Peace to you. Through sa pamamagitan through the sacrifice of the own body through the sacrifice of His own body as the sin payment on your behalf, so that you would dwell in His presence. Amen? So, kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan isipin na, Lord, magagawa ko ba yung kalooban mo? Hindi. You have made to respond. Ginawa ka ng Diyos para tumugon sa Kanya nung nakipag-isa ka kay Kristo. Kaya masarap ang buhay kay Kristo. Right? Lahat siyang gumawa. Sabi doon, dahil sa Kanyang dugo, sa Kanyang katawan na nagsakripisyo sa krus, dahil yun yung kabayaran, di ba? Hindi mo na kailangan bayaran pa yung kasalanan na nagawa natin. Dahil si Kristo na nagbayad. Right? Di ba? Sa madaling usapan, kapag kumain tayo lahat sa restaurant, at umorder kayo ng mga order ninyo, at binayaran ko na lahat, kailangan nyo pa ba bayaran yung kinain nyo? Hindi na. Anong kailangan nyo? Yun. Ano sabi? Magpasalamat. Kanino? Sa nagbayad. Right? Ganon ang buhay natin. Palagi tayo nagpapasalamat doon sa nagbayad. Right? Palagi tayo nagpapasalamat doon sa nagbigay ng dugo niya sa cross, doon sa nagbigay ng kanyang katawan para sa bayad para sa ating kasalanan. At ang way para pasalamatan yung nagbayad ng lahat para sa atin ay pagtugon sa Kanya. At pati yung pagtugon sa Kanya ay galing din sa Kanya. Diba? Sinong aayaw sa buhay na meron tayo kay Kristo? Right? We have the greatest life that we have because of Christ. And then sabi down, and now there is nothing between you and the Father God. Kaya sabi ng Hebrews, you can come boldly to the throne of grace and find help in times of need. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo. Diba? Dahil sa Kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin, wala nang namamagitan sa atin sa ating Diyos Ama. Right? You can come boldly. Diba? Hindi mo na kailangan lumapit ng nakaluhod. Hindi mo na, pero kung ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos at gusto mong lumuhod, you can kneel. Right? Pero it's not necessary. Right? Hindi mo na kailangan pang magsakripisyo sa mahal na araw. Diba? Hindi mo na kailangan magpenitensya dahil ginawa na yung lahat ni Kristo para sa iyo. Kaya ang hinihintay sa iyo ng Diyos ay malaman mo na ikaw ay ginawa para magpasalamat at tumugon sa mga ginawa niya para sa iyo. Amen? At sinong nagsasabi na madali yon? Right? Napakadali magpasalamat, right? Lalong-lalo na tuwing malalaman mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo. At itong binabasa lang natin yung scripture, nalalaman na natin, yun pala yung position ko na kay Kristo ngayon. At kaya ko nang tumugon sa Kanya. Diba? Hindi ko na kailangan isipin pa yung mga disabilities ko dahil meron akong ability to respond. Amen? And then sabi dyan, for He sees you as holy. Ulitin ko yan. For He sees you as holy. Alam niyo sa Tagalog nun, nakikita ka ng Diyos na banal. Ang sabi doon, banal, walang kapintasan, at binalik sa original. Amen. Hallelujah. Sinabi ko po ba yon? Hindi ako nagsabi nun. Ang sinabi yon ng salita ng Diyos. Ngayon, kung gusto mong kontrahin yun, bahala ka na. Ang Diyos na mismo ang nagsabi sa iyo na ikaw ay banal. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa ginagawa mo. Dahil kay Kristo,
ikaw ay walang kapintasan dahil kay Kristo. Ikaw ay binalik sa original na pagiging matuwid dahil kay Kristo. At kaya yung pasasalamat ay madali. Right? Diba napakadaling, yung example ko kanina, napakadaling magpasalamat sa akin kung binayaran ko lahat ng kinain natin sa isang restaurant. Right? Ay, salamat pastor. Right? No, normal na, pagtugon. Right? Normal na pagtugon. Hindi mo kailangan pilitin, pastor, salamat, binayaran mo. Ang aking kinain, ang aking, ano bang order mo, Sel? Ang aking buffalo wings. Diba? Kundi automatic, out of gratitude, out of joy, na hindi ka naghirap, hindi ka kumuha ng pera sa iyong bulsa. Right? Out of joy na magpapasalamat ka. At ganun din sa ating Panginoon, right? Out of joy, dahil wala kang binayaran. Siya lahat ang nagbayad. Kaya napakadaling gumawa ng kalooban niya. Bakit? Dahil sa ginawa niya para sa iyo. Right? Naalala ko isang paglalarawan ng paano madaling sumunod sa Diyos ay isipin mo na ikaw ay may malaking utang. Na ikaw ay condemned to death. Right? Ikaw ay dahil sa utang mo, ikaw ay kailangan patayin. Pero merong isang taong dumating. Right? May isang taong dumating at binayaran yung utang mo. At hindi ka lang iniwang luhaan. Binayaran ng utang mo, binigyan ka ng kakayanan, binigyan ka ng value, binigyan ka ng gagawin. Anong gagawin mo sa tao na yun? I-ignore mo ba siya? Sasabihin mo ba, ang hirap naman ang papagawa mo sa akin? Hindi mo iisipin yun. Right? Anong iniisip mo? Yung ginawa niya sa'yo. Right? So every time na iisipin mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo, dumadali ang pagsunod sa Kanya. Amen. Ang dahilan kung bakit mahirap sumunod sa Kanya dahil hindi mo alam kung gaano kalaki yung pag-ibig, yung binasa natin nung Sunday, kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kahaba yung pag-ibig ng Diyos na binigay na, ha? No, take note, binigay na sa iyo at para sa akin. So, kaya nga, naalala nyo na yung Matthew 11:28, right? Sabi niya, keep company with me, then you will learn to live freely and lightly. Yun ang reason. Bakit madaling sumunod sa Kanya? Bakit? Dahil malalaman mo kung ano yung ginawa niya para sa iyo. And then, anong verse na tayo? Sabi diyan, sees you as holy, flawless, and restored. If indeed you continue to advance in faith, assured of a firm foundation to grow upon, never be shaken from the hope of the gospel you have believed in. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag nagpatuloy kang tumutuklas doon sa mabuting balita na pinaniwalaan mo na. Right? So kapag nanatili ka sa salita ng Diyos, sa mabuting balita tungkol kay Kristo, ano yung ginawa niya sa'yo, ano yung ginagawa niya sa'yo, at ano yung gagawin niya pa sa buhay mo, then mananatili ka doon sa posisyon na yon na ikaw ay pinabanal, ikaw ay walang kapintasan, at ikaw ay restored. Right? At mula doon, magkakaroon ka ng ability na tumugon sa Kanya dahil hindi mo naiisipin na ikaw ay disqualify. Para gawin ang kalooban ng Diyos. Ay, ang tingin niya, hindi naman ako karapat-dapat eh. Right? Hindi naman ako ay disqualified kasi sa dami ng ginawa kong masama. Well, ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Yung luma ay wala na. Ngayon, ikaw ay bago. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos ay holy, flawless, and restored. Amen? And sabi dito, this is the glorious news. Diba? Napakagandang balita. Maluwalhating balita na palaging pinipreach natin sa buong mundo. Amen?
Amen. So we have, sabi dun sa verse, balik tayo sa verse 18, dun ko kinuha yung ating title. Sabi sa verse 18, He is the head of His body, which is the church. So, alam nyo ba na tayo ay hinalin tulad sa sa katawan natin, sa physical body. Right? Kung mapapansin ninyo, kung napag-aral, sino na nakapag-aral ng nervous system? Diba? Yung nervous system yan, tinuturo ni Brother Manny, sabi ni, huwag ka maingay. Chill lang, chill. Okay, huwag ka mag-alala. So, diba, yung nervous system, yan yung responsible sa pag-send ng signal mula sa brain natin papunta sa ating mga muscle, sa ating mga organs. Kaya ito tumutugon. Right? So, ang tawag dun sa mga galing sa brain na nagdadala ng command ay neurons. Medyo mag-aaral tayo ng science ngayon konti, no? So, yung neurons na yun, siya yung nagdadala ng message papunta at pabalik sa brain para makakilos yung pinagdala ng message at para, halimbawa na hiwa ka, yung neurons na yon magdadala ng send sa brain mo at yung brain mo naman magpapadala ng antibodies pag nasugatan ka. Kaya mapansin nyo yung sugat mo, mayroong mga puti-puti. Yun yung lumalaban sa bakterya. At yun ay command na galing sa brain. At ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo, tayo yung katawan. So, ang ginagawa, parang katawan na automatic na pag inisip ng brain na, okay, kamay, hawakan mo ang cellphone. Diba? At mabilis yung command na yon. Gagawin ng kamay ko, hawakan yung cellphone. Right? Yung kamay ko walang sariling utak. Diba? Anong ginagawa mo kamay? Diba? Hindi ganun. Kaya sabi ng Biblia, yung plano galing sa ulo. Kasi yung ulo lang ang merong utak. Ang purpose ng kamay ay tumugon sa ulo. Amen? Basahin natin sabi sa 1 Corinthians 12, verse 18. Sabi dito, verse 18, 1 Corinthians 12:18, But God has carefully designed each member and placed it in the body to function as He desires. Ulitin natin yon. But God has carefully designed each member and placed it in the body to function as He desires. Right? So, kagaya ng katawan natin na tumutugon lang sa ating brain, diba? At kita nyo yung, nakalimutan ko i-send kay Diona yung yung picture ng nervous system. Makikita nyo sa brain, diba? Sa likod ng brain natin nandun yung spinal cord. At sa spinal cord maraming nerves. Diba? Sa spinal column, yan, nandun. Doon konektado lahat yun sa limbs, sa kamay, sa lahat. Dahil nagsisend ng command through maliit na voltahe, yan, point and volts ng katawan natin, at alam niyo kung gaano kabilis mag-send ng signal yung brain sa katawan natin? Sabi ay 120 meters per second. Yung pinakamabilis na neurons. 120, ang layo nun.
120 meters per second, So, magbibilang ka ng 1, nandun na agad. So, ganun, kaya mabilis kumilos yung kamay natin. Right? At kaya pag tumatanda ka, yung mga nerve system mo, yung mga nerves mo ay nadadamage. Kaya merong delay dun sa, di ba sabi ng matatanda, pag kami, dahil kami ay mga senior ballers na ni engineer, palagi namin sinasabi, kaya pa nung isip ko kaso lang hindi sumunod yung kamay ko, yung paa ko. So meron ng delay. Meron ng delay sa transmission ng command. Right? Kaya sabi ng doktor, uminom ka ng B-complex. Kasi ngayon yung nagre-repair ng nerves na importante para mag-function yung mga katawan galing pag nag-command yung brain. So, ganun din tayo. Sabi ng Biblia, ulitin ko, si Kristo ang ulo, right? Sa kanya nanggagaling yung lahat. Sabi dun, in Christ we find completion, right? So, nakikita natin na dahil kay Kristo, malalaman natin yung function natin. Kaya, kapag kulang ka sa, vitamin B, Bible. Pag kulang ka sa B-complex, Bible. Yan. Merong delay. Sabi ng Lord, humakbang ka na. Bingi ka pa rin. Dahil wala yung word of God sa iyong isipan. Walang signal. Right? Wala yung word of God sa iyong isipan. Kaya 3 taon na sinasabi ng Lord na humakbang ka na. Hindi, kung ano-ano pa rin ginagawa, may sariling isip yung kamay. Sabihin di ba ang hirap noon, right? Sabihin mo sa kamay mo, sige kapitan mo yung baso. Ayaw kapitan kung ano-anong pinagagawa. Ganon yung larawan. Ganon yung larawan ng taong walang salita ng Diyos. Dahil hindi siya makatugon. Where in fact, we are made, tayo ay built kapag nakay Kristo. Kaya kapag nakay Kristo ka, nare-restore yung original intent na pagtugon sa Kanya. At sinasabi niya na, kailangan mo ng salita ng Diyos. Bakit? Kailangan mong buhayin yung iyong nervous system. Diba? Para maramdaman mo yung pagkilos ng banal na Espiritu. Para maramdaman mo yung pangunguna ng banal na Espiritu. Kailangan mo ng vitamin B. Spiritual vitamin B. Ano yun? Bible. Salita ng Diyos. At nang sa ganun, mabilis kang tumugon. Pag ganun ang buhay mo, mabilis tumugon sa Kanya, ano nangyayari? Diba? Pag mabilis tumugon yung iyong limbs sa utak mo, ang pakiramdam mo, ikaw ay bata pa. Right? Ikaw ay malakas. Kaya mong gawin lahat. Right? Kaya mong, so ganun yung spiritual status natin kapag tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos at nagbibigay sa atin yun ng kakayanan na makuha yung signal, yung command galing sa ulo. Yan, luminaw na. Yan. So, diba? So, huwag na natin pag-aralan yan, baka masiro tayo lahat sa exam. Diba? Bible lang. Paglalarawan lang yon ng kalagayan natin. Actually, sabi dito sa verse 12, 12 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians 12, verse 12. Sabi diyan, just as the human body is one, though it has many parts that together form one body, so too is Christ. Right? So, hinalintulad tayo sa isang katawan. Diba? Tayo ay, sabi niya, ang katawan daw ay iba-ibang bahagi, pero isang katawan. Ganon din daw tayo kay Kristo. Iba't iba tayo ng bahagi, iba't iba tayo ng ginagawa, pero isa tayong katawan. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng command ay galing sa ulo.
Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay wala kang sariling ulo. Wala ka sariling hindi ka magpaplano. Di ba yung kamay ko, hindi man nagpaplano kung anong gagawin niya sa sarili niya. Right? Tumutugon lang siya sa ulo ko. Ganon din tayo kay Kristo. Tumutugon lang tayo sa Kanya. Halimbawa, tinawag kang magpastor, tutugon ka doon. Right? Tinawag kang maging businessman, tutugon ka doon. Tinawag kang maging teacher, di ba? Tutugon ka doon. Right? Tinawag kang maging, engineer, maging doktor, maging kung anong ginagawa ninyo sa buhay, maging nanay, maging tatay, maging asawa. Tumutugon tayo galing sa ulo. At sabi diyan, so too is Christ, for one Spirit, we all were immersed and mingled into one single body. 13 na. And no matter our status, whether we are Jews or non-Jews, oppressed or free, tipit ito, we are all privileged to drink deeply of the same Holy Spirit. So, nanggagaling ang signal, ang gumagawa ng signal galing sa Diyos ay ang banal na Espiritu. Amen? At anong part natin? Malaman yung salita ng Diyos. Right? Dahil we are made to respond. Tayo ay merong kakayanan na tumugon. Kaya nga title natin ay responsibility. Right? Meron tayong ability to respond sa Kanya. We are the body of Christ, which means we have the ability to respond to the head like the physical body does to the head. Amen? So, meron tayong kakayanan na tumugon. Kaya huwag niyo nang problemahin, Lord, makakatugon kaya ako sa iyo. Ang kailangan mo lang ay, anong unang pagtugon na gagawin mo sa Kanya? Alam niyo kung ano yun? Umupo at makinig ng Kanyang salita. Yun na yung unang pagtugon. Parang si Maria, diba? Sabi niya kay Martha, Martha, Martha. Alam niyo yung story na yan? Dumating si Jesus sa bahay ni Lazarus, Mary, at Martha. Magkakapatid silang tatlo. Nandun yun sa gospel. Dumating sila, mga disciples. At dahil si Jesus dumating, so kadalasan magtuturo siya, di ba? So habang nagtuturo si Jesus sa disciples, dahil bahay yun nila Lazarus, si Lazarus yung binuhay niya, galing sa patay, di ba? Binuhay niya, at si Mary at si Martha, yung kapatid niya, ay, siyempre, sila yung host, ang gagawin nila. Mayaman sila Mayaman yung tatlo. Dahil magaling na businessman si Lazarus. Mayaman. Kaya, sila yung host, naghahanda sila ng mga pagkain. At si Mary, nakaupo doon, nakikinig kay Jesus. Nakakaganon lang siya. Tapos dahil busy si Martha, sabi ni Martha kay Jesus, sabi niya, teacher, sabihan niyo naman si Mary na tumulong sa akin, busy ako magbigay sa inyo ng pagkain. Ano sabi ni Jesus? Alam niyo kung anong sinabi ni Jesus? Hindi niya pinagalitan si Mary. Uy, tumulong ka nga doon, tamad-tamad mo. Hindi. Sabi ni Jesus kay Martha, sabi niya, Martha, Martha, you are so busy in many things, but only one thing is required. And Mary has chosen that part, which will never be taken away from her. Sa Tagalog, sabi niya, Martha, Martha, masyado kang busy sa maraming bagay. Pero isa lang ang nire-require ko. At si Mary, pinili niya yun. At hindi ko pwedeng alisin sa kanya yun. Ayan. Ayan. At walang makakakuha nito sa kanya. So, isa lang ang requirement ng Lord. Ano yun? Umupo ka muna sa kanyang salita. Amen. At mula sa pag-upo, magkakaroon ka ng abilidad na tumayo at maglakad. Kaya nga sabi sa Matthew 11:28,
walk with me and work with me. So, when we keep company with Jesus, kapag kasama tayo palagi ni Kristo, ibig sabihin nakikinig palagi tayo ng salita niya, magkakaroon tayo ng ability na maglakad at magtrabaho kasama siya. Right? Sinabi ko dati, kaya mahirap ang buhay dahil naglalakad tayo mag-isa. Pero ang gusto ng Diyos, gusto ni Kristo, ay umupo sa Kanya, kasama siya, para matuto tayong maglakad na kasama siya at magtrabaho na kasama siya. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, yan ay down payment pa lang ng pag-uusapan natin ngayong buwan, responsibility. At ito ay magbibigay sa atin ng kakayanan talaga na maglakad. Dahil nandun na tayo, right? Tayo ay merong DNA. Tayo ay merong divine nature ability na binigay sa atin ng Diyos. Alam ko meron kayo naiintindihan sa malamig na panahon ngayon. Kaya siguro chill lang din ang pinapag-aralan natin. Amen? Amen. At tutuloy natin to, 11:30 na. 11:26. Tutuloy natin to next Sunday, kaya don't miss it, right? So, let's pray. Lord, salamat po sa napakinggan naming encouraging word na nagbigay ng kalakasan sa amin na hindi na pala namin kailangan intindihin pa kung paano dahil ginawa mo na kaming able, O God, na tumugon sa inyo. Lord, as we study this topic, Lord, ang panalangin namin ay patuloy niyong isupply yung tamang mga salita na kailangan naming marinig nang sa ganun ito ay maging foundation sa aming kaisipan. At kami ay maglakad ng merong katatagan at malaman namin na kami pala ay merong kakayanan na tumugon sa inyo. Marami pong salamat at sa patuloy pong pagre-reveal ng inyong word sa banal na espiritu na magre-reveal pa ng mga salita mo sa aming mga papakinggan at sa mga narinig na ngayong umaga sa aming pag-uwi, ang inyong banal na espiritu ang patuloy na nagpapahayag ng inyong mga salita at nagbibigay sa amin ng kakayanan para magawa ang inyong kalooban, Panginoon. Lord, alam namin ang inyong kalooban ay perfect, pleasing, and acceptable, O God, good. At Lord, gusto naming maranasan ang inyong kalooban sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.